milestones na na-achieve nyo this year lang, ikumpara mo doon sa 2020? Siguro para sa akin yung isa sa mga na-visualize ko noong mga ilang taon na nakakaraan na yung dubbing magiging online na. Mawawala na yung traditional broadcast na TV lang yung pwedeng mag-dubbing. So, like sa ngayon, yung ginagawa namin dati, kami gumawa ng mga Filipino fairy tale, mga fountain fairy tale, Tagalog, yung mga dinadub ngayon at iba pang mga future projects na gagawin ng creative. Siguro, yun. Yun yung isa sa pinakamagandang nangyayari yan dahil ito na, yung mga nagmo-monopolize na mga grupo dati, hindi na sila yung namamayani, kundi nabibigyan din ng chance. Yung ibang mga nangangarap lang pero ngayon gumagawa na rin dahil ayan, sila ay naging parte ng Certified Voice Artist Program family. Yes. Tulad ni Lloyd na batchmate ko na nanonood ngayon. Si hi, Tumnik, si Nakarshi, and happy watching to Erbil, si Miss Ruby din. Maraming salamat sa inspiration din na gawa ng pagsali ninyo sa CVAP. At totoo yun, sir, no? Online now is the new pathway to success. And sino bang makaka-imagine, no, na before, tama yun, sir, naalala ko dati, my first job after graduating college sa UST, sa isang ad agency sa Makati. So, familiar ako sa Hit Productions and all these production companies, audio. And yun nga yung setup. Kailangan pumunta dun sa studio, kailangan pumunta dun sa Makati nga, usually kung saan. But this time, you have mobilized aspiring voice artists to maximize their talents even at home. Yes. Yan ang nangyayari ngayon. CVAP lang ang gumagawa niyan, wala nang iba. At sa tingin niyo, sir, sino-sino ang mga taong gusto mong pasalamatan? Kasi for sure, madami-dami sila, no, na naging bahagi din ng iyong journey. I'd like you to take this chance to thank them because without them, I think this would be not possible.